Bakit hindi dapat tayo nag-aalala sa ating buhay? 3 good reasons. What are these? Number 1, do not worry because God is powerful. God is powerful. Can you say that? God is powerful. Sa unang pagbasa galing po kay San Pablo, sulat niya sa mga tao ng Efeso. Mababasa natin, sabi niya, God in His great power has raised Jesus from the dead. Isa sa mga pinaka-imposibleng milagro na ginawa ng Diyos ay yung buhayin niya ang patay. Pagpatay na, wala na. Di po ba? Pero yung kahit na wala na, meron pa, anong ibig sabihin nun? Kahit na sa tingin mo, yung problema mong yan, wala na. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, meron pa. At paano magkakaroon ng isa pang chance? Paano ka mabubuhay? Paano kanya matutulungan? Kasi sabi niya, ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Remember that if God can raise the dead, God can also raise you from your problems. Amen. Pag ikaw ay natatakot, pag ikaw ay nag-aalala, tandaan niyo po, binibigyan mo ng lakas ang iyong problema. Pero pag ikaw ay naniniwala, pag ikaw ay nagtitiwala, binibigyan mo ng lakas ang Diyos. Ang iyong paniniwala ay nagbibigay ng lakas sa iyo. Ang iyong paniniwala, ang iyong tiwala, ay ang iyong tugon sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. When you believe, you worship God. But when you are afraid, when you worry, you worship your problem. Remember that. Kaya tanong niyo po sa sarili niyo, sino talaga ang iyong sinasamba? Ang Diyos o ang iyong problema? Paano mo alam na ang Diyos ang iyong sinasamba? Pag wala kang pag-aalala, pag naniniwala ka sa Kanya, imposible na maniwala ka sa Diyos at pagkatapos sinisingitan mo ang iyong isip at ang iyong puso ng takot at pag-aalala. You are not really believing and trusting God when you worry constantly. Amen? So the first reason, remember that, do not worry because God is powerful. But second, do not worry because God remembers you. God remembers you. Can you say, God remembers me? Kayo nga po, God remembers me. Ang ganda po ng sabi ng ating responsorial psalm. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? You have made man little than the angels, less than the angels, and yet you remember him. Mas mataas sa atin ang mga anghel, mas makapangyarihan sa atin ang mga anghel ng Diyos. Pero kahit sa kapangyarihan nila, kahit na sa ganda nila, sinong inaalala ng Diyos? Tayo. Ikaw. Pakaisipin mo yun, bakit ka mag-aalala? Palagi kang binabantayan ng Diyos. Palaging nakatingin ang Diyos sa iyo. Palagi kang iniisip ng Panginoon. Hindi po ba nakakalakas ng loob yun? Yung alam mo, palagi may nakakaalala sa iyo. Hindi ko po alam kung alam nyo, isa sa mga magagaling na lumangoy ay yung mga badyaw.
Ang alam natin sa mga badyaw, nagpapalimos eh. Hindi po ba? Pero sa Mindanao, yung mga badyaw, marunong lumangoy yan. Natural sa kanila. Bakit? Kasi bata pa lang, tinatapon na yan sa tubig. Pero, bakit hindi po nalulunod yung mga bata? Kahit na itapon sila doon sa tubig, nakabantay daw palagi yung mga matatanda, yung mga magulang nila. At alam na alam ng magulang, pag malapit ng malunod, yung bata, tatalon ito, sasagipin niya, tutulungan niya. Kung hindi gagawin yon ng magulang na itatapon yung anak niya, hindi matututo yan sa paglangoy. Bakit tayo pinapabayaan tayo ng Diyos sa ating mga problema? Hindi dahil pinaparusahan tayo. Dahil baka makalimutan natin, ang mga problema mo, kailangan mong languyan yan. Ang mga problema mo, silang nagtuturo sa'yo, silang nagpapatatag sa'yo, silang nagpapalakas sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pag malapit ka ng malunod din sa iyong mga problema, nandiyan ang Diyos, handang tumalon, handang sumagip, handang tumulong sa iyo. Kaya huwag tayong masyadong mag-alala kasi palaging nakabantay ang Diyos sa atin. Repeat that every day. When you are worried, say, God remembers me. May nakakaalala sa akin. Sige, kahit na hindi ka na maalala ng iyong asawa, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kaibigan, o mismo ng iyong mga anak, kinalimutan ka man, pero ang Diyos, hindi mo man siya nakikita. Umikit ka lang, magdasal ka lang, mararamdaman mo sa puso mo, buhay ang Diyos. Inaalala ka. Amen? But third and last, do not worry because God sends His wisdom to you. God sends His wisdom to you. Can you repeat that? God sends His wisdom to me. When you pray, believe that the Holy Spirit is with you. Yan yung narinig natin sa Ebanghelyo naman. Sa mabuting balita, sabi, kayo ay ihaharap, ipapakulong. People will accuse you of things. But do not worry with what you're going to say. Because I'm going to send the Holy Spirit to you. Ang banal na Espiritu, siya daw ang magiging gabay. Ang banal na Espiritu, siyang tutulong sa atin. Opo, ang isang bata, kakabahan, matatakot, pag yan, hindi nag-aral. Kung meron mang exam, di po ba? Halatang halata eh. Hindi mapakali, pinagpapawisan. Pero, bakit meron pa rin bumabagsak sa exam kahit na nag-aral sila? Maraming ganyan, di po ba? Ilang buwan nag-review para sa board exam, pero bakit hindi nakapasa? Kasi hindi lang katalinuhan ang susi. Kailangan din ng banal na Espiritu. Walang kwenta ang karunungan kung wala ang Espiritu sa iyong kalooban, sa iyong pangangatawan. Amen? Dahil pag wala ang Espiritu sa iyo, mahina ang iyong loob. Kahit na pinuno mo ang iyong isip, kung mahina ang iyong loob, kung wala kang lakas ng loob, hindi mo magagamit ang iyong pinag-aralan. Amen? Without the Spirit, we won't have the strength to endure. Without the Spirit, you won't have the power to overcome whatever problems you have in your life. It is through the Holy Spirit that we can do our best.
Kaya nga, oo, pag-igian mo. Pero pagkatapos, lapit mo sa Diyos, yung effort mo, yung pagod mo, yung sakripisyo mo. Pagkatapos, hingin mo pa rin ang gabay, ang patnubay, ang tulong ng Banal Espiritu. Say, come, Holy Spirit. Huwag kang mag-alala. Yung pagkukulang mo, pupunuin yan ng banal na Espiritu kung maniniwala ka at kung magpapatulong ka. Amen? So, tatlong magandang dahilan para hindi tayo palaging mag-alala. Tandaan mo, number 1, God is powerful. Number 2, God remembers you. But number 3, God sends His wisdom to you. Worry is useless. Nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng lakas sa iyong pag-aalala. But the most productive thing to do always is to believe and to trust God always.